So ayun guys, nakapag-tutorial tayo ng ating steering switch. So ngayon ang ating re-repair naman itong ating side mirror. Bali ang problem ng itong side mirror nito, bali 2,000 years later. Kaya guys, ang problem nitong ating isa pang itong BIOS, itong side mirror. So ito, pakita ko sa inyo kung anong problema niya. Binaklas ko na yung dito sa panel para maayos natin itong switch. So ito, lagyan sa left. So ayan, hindi siya gumagana yung left and right. Ayan. Pero up and down gumagana. Ayan. Then parehas din siya doon sa right side. Ayan, right side. So hindi rin nagana yung left and right, pero up and down gumagana. So yan yung ating gagawin ngayon. So yan, start tayo ng ating repair. Bali, hindi ko pa alam kung anong problem niya, pero kailangan mapaklas din natin siya para malaman natin kung ano magiging result. Yan. Pero siguro simple lang din to, baka linis lang din. Yun din ang gawin natin dito sa ating para maayos. Kasi minsan nagiging contaminated yung pinaka-terminal, kaya minsan hindi nagana. So tatry natin kalasin pag hindi natin na linis dito sa switch. So babaklasin natin tong side mirror. Titingnan natin yung motor kung hindi stack up. Pag stack up, papalit tayo ng motor kasi dalawang motor niyan yung up and down at saka left and right. So yun. Yan, start tayo ng pagkalas. Yan. So ayun guys, babaklasin natin itong switch ng ating side mirror. Tingnan natin kung ano problem sa loob, kung ma-repair natin or kung kailangan natin, kung hindi naman dito ang problem. So kakalisin natin yung pinaka motor ng ating side mirror, yung pinaka ano niya. So let's start sa pagkakalas. Medyo parang mahirap kalasin kasi yan. So pagkakalas natin guys, kailangan natin ng flat screw. Yan. Siksikan lang muna natin itong mga gilid. Bali, alalay kayo guys sa pagkakalas nito kasi baka parating ko malutong siya eh. So baka biglang nabali yung pinaka-plastic. So, pag nabali yan, bali may screw siya dito. So nakalas ko na yung screw. Yan. Kaya medyo madali na natin yung siya. Pero pag kayo nag-repair nito, baklasin nyo muna yung screw dito, may screwdriver, may screw niya kailangan yung makalas yan para may pull out nito. And guys, medyo mahirap lang siyang baklasin kasi hindi natin ma-perse, baka biglang maputol. So ang natin palalagay. Then kung meron kayong ganito, ipitan nyo siya para madaling mag-release. Yan, parang ganyan. Yan, ipitan. Nakakalas din siya. Yung lang guys. Ingat kasi ako baka biglang mabasag. Pag nabasag na to, lang ganyan, masiksikan nyo. Then pull nyo pataas dito. Ayan guys, medyo mahirap lang talaga siyang baklasin kasi punat. Pero nakukuha naman sa tsaka yan. Yan, ang aking tuko. Matagal kong di narinig ito ko kasi gawa ng paalis-alis yan eh. Pero yan. So yan, nagkakalas na yun. So yun, kalas na natin siya guys. Bale ito yung sa ano niya, left and right niya. Yan, malinis naman siya. So itong ano natin medyo madumi. Yan, kuha tayo ng pang
linis. So hanapin natin yung left and right kasi lang may problema yung left and right. So ito balik-anahan nyo lang siya guys. Ayan. Yan kung makikita nyo dito, linisin nyo lang yan, yung portion na yan. Tanggalin nyo yung parang ano nya. Ito, up and down. Saka, up and down. Medyo malayo ng konti pala. Tapos kung may lighter fluid kayo, mas maigi. Para acetone, pwede rin yung gamitin yung acetone. Kung wala kayong ibang malinis. Ito medyo magastos kasi gawa ng. Then isa pang dapat malinis nyo itong mga terminal. Minsan dyan sa terminal mawawala yung contact. Puputin nyo na rin siya. Yan, medyo madumi pa rin talaga siya. Bali lahat yan, lilinisin nyo. Kasi yan yung sa minsan madumi. Kaya nagana lang dito up, pero yung left and right ba ayaw. So wala naman sigurong ano yun. So guys, kung meron kang denatured alcohol, mas maigi. Lagyan nyo yung basahan, tapos inupunas nyo. Pero alalagay sa mga rubber kasi medyo tulad dito guys, medyo madumi. So yun guys, medyo focus lang tayo sa paglilinis kasi medyo masaya lang kasi ito baka maputol yung ating rubber. Yan, ingat kayo pag nag-ayos kayo ng ganito. Yung pinakagoma dapat natin baka biglang mapunit. Pag napunit yan, mawalan na siya ng alignment, hindi na siya magkocontact ng ayos. Okay.
Kasi ito guys, pag nilinis nyo siya, kinutkot nyo yung ano, alalay kayo kasi baka mag-guhit-guhit, lumalim yung guhit. So, minsan nawawala yung contact nun, hindi niya may dikit. So, ang gagawin nyo, ibab nyo na lang siya ng basahan, may chemical. Mas maigi yung ganun para i-level nyo yung tulad dito, hindi pantay yung ano niya. Kaya naglulus yung connection. So, ayan guys. May makakapa kayong medyo mataas yung kanto. Yun, medyo anuhan nyo siya kasi pag umangat kasi ng konti, hindi nagdidikit yung ano niya. Kaya mawawala yung connection. So ito, pag once na hindi natin naayos to, doon tayo sa side mirror, ay sa mismong motor ng side mirror. Hindi. So ito nakikita kong problema guys, medyo yung ano niya hindi napantay. So hindi na lumalapat. So, ang gagawin niyo diyan, lilihain niyo siya para pumantay yung pinaka-terminal. Kasi so pag nililiha ko, hindi nalapat yung ano kasi minsan napuputpud na yung gitna kaka-contact. So yan yung nagiging cause. So, minsan nag-iinit kasi yan eh. Then punasan muli ng alcohol. Okay, so try natin.
Kailangan up. So, in right. So, ang kontak isa. Okay. Kailangan natin para sure. Level na natin lahat guys, kasi yung isa medyo ano na rin. So nawawala ng connection. Ito. Yan, hindi na natin siya tatandaan hanggang di nagagawa. Kaya ano pa rin tayo. Okay. So ayan guys, salpak natin. Then kung makakakuha kayo ng konting graso dito sa taas, lagyan nyo na to. So ayun guys, nasalpak natin ulit. Try natin kung gagana. Pag hindi, babaklasin natin yung pinaka. So ayun guys, bali nakita ko na yung defect ng problema natin dito kung bakit tayo gumana. So usually sa switch lang talaga. Kasi nagtry tayo ng binaklas ko na tong ano, mismong wait lang. So yan yung pati side mirror. Tingnan ko yung motor kung nagana. Nagana naman yung motor kasi nirekta ko siya tapos tines ko. So gumagana naman siya. So tinry ko ulit dito. Nasa-help ako to, hindi gumagana. So ang nakalimutan ko pala is lagyan ng screw. So hindi pala siya nakadiin. Nung try kong idiniin to, nung di nadiin, gumana yung left and right. So yun lang ang naging cause niya. Hindi ko nalagyan ng screw, pero nalinis ko na rin siya, kaya medyo okay na malinis ko. So ngayon okay na yon yung ginawa natin, sasalpa ko na siya. So ayun guys, bali ito na, binabalik na natin yung mga parts ng salamin. Tinest natin kasi yung motor ko nagana, nagana naman. So nag-secure din tayo para maayos natin. So ito yung ginawa natin ngayon. Bali tuturo ko rin sa inyo kung paano magkalas ng lens. Bali ang gagawin nyo, i-tilt nyo lang siya ng pataas lahat. Pag itaas nyo na lahat siya, saka mo batakan yung pinakailalim. So yun ang pagtatanggal para maano yung kunyari sira itong motor, napapalitan nyo. Then next project natin dito, pag tinakakuha tayo ng pyesa ng retractable sa side mirror, yung motor. So yun ang gagawin natin next. Yan naman yung ating next project. Yan, kung meron tayo, may makakuha tayo ng surplus. So ayan. So guys, ito medyo pinawisan na tayo, pero at least naayos natin. So ito yung ating nagawang side mirror, power mirror. Bali nakaka 2 hits na tayo dito na naayos tong steering control, din ngayon side mirror. So ito pakita ko sa inyo. So ayun guys, ayan nga yung ating naayos na. Bali ito testing natin, ayan right side natin. Tapos ayun natin sa left. So ayan, nagana na yung kabilang side. Ayan, tapos up, down, left, right. So ayan, then diretso na sa right. So ito yung left and right, up and down. Ayan. So yun ang nagawa natin guys. So ito, test natin ulit sa right, sa left. Okay, 1 2. Yan, pag sumasagad nag-50 naman siya. 3. So iayos na natin siya ng saktong side mirror natin. Yan, para up and down na lang. So ayun guys, yan na yung ating finished product din sa ating DIY uli na tutorial ng pagre-repair nitong power mirror natin. So dalawa na yung nagawa natin dito, itong ating
itong ating switch, steering switch, then itong power mirror. So wala na siyang issue, wala na problema itong ating ano. So ganun lang yung paggagawa natin. So ang ginawa ko, binaklas natin itong ano mismong motor, yung switch, then nilinis natin. Yun lang, minsan nawawala yung contact o nagko-contaminated yung terminal, kaya medyo nagluloko ang power switch. Then kanina kahit nilinis ko na siya, nagluloko pa rin. So ang isang pinaka naging issue pala is hindi ko nailapat yung dito yung pinaka lock. Lapat na lapat yan bago mo screwhan. So pag hindi mo siya na level yung pagsalpak, so ang tendency hindi nagko-contact yung ating mga terminal, kaya nagkakaroon ng error. Pero isang issue talaga yung madumi. Pero yun ang tandaan nyo, kapag binaklas nyo tapos ikinabit nyo, i-align nyo ng maigi yung mga lock niya. Kaya ingatan nyo talaga siya na huwag maputulan ng lock ng mga ganyan to. Kasi pag naputulan yan, hindi na siya level yung pinaka terminal niya. So ang tendency, magluloko na to yung pinaka ano. Pag naputol niya, magpapalit kayo talaga totally nitong switch. Kasi diyan nakasalalay yung pinaka niya yung level ng ano. So hindi niyo na mapipindot after na ano yan, na hindi pantay. So ayun guys, at least meron na kayo natutunan ulit na panibagong DIY natin. So ito yung sa lahat mga naka-BIOS, yun lang ang paggawa nitong ating mga simpleng problema dito sa BIOS 2016 and 2020 and up. So same lang din na to kahit anong model ng Toyota. Yan. So wala na tayong problema rito. Next DIY natin dito siguro magpapalit tayo ng retractable mirror, side mirror. Hanap lang tayo ng surplus din yun. Tapos meron siya dito ng additional na pindutan para next na level nitong ating BIOS medyo ano na nasa top of the line. Pero top of the line man to kasi matic, kaya lang kulang to retractable side mirror. Yun lang ang kulang niya. Pero okay na rin naman. So ayan. Tapos itong ating Android stereo, papalitan natin yan. Then detail, so ano pa ba? So yun lang, wala na naman. Wala na tayong nakita issue. Ang gagawin ko na lang, papalit tayo ng HID bulb ng ating pag lights. Yun, ay another natin DIY natin ulit pag magpapalit tayo. Tapos baka umorder ako ng fender liner kasi fender liner ito kasi 17 yung gulong, sumasayad, so medyo naputpud na. So magpapalit tayo ng fender liner. Mga front lang siguro, likod naman hindi. So yun guys. So yun guys, nakapag-DIY na ulit tayo na panibago. So yun lang. So yun, sa mga hindi pa subscribe na po kayo para may additional kayo matutunan pa dito sa ating mga sakyan. Ngayon baka lahat ng mga sakyan natin i-video natin. Medyo nahirapan ako kasi wala namang naghahawak ng ating camera. So nahirapan ako mag-video. Pero pinagpagtsatsagaan ko na may tutok yung camera doon sa ating ginagawa para makita ng ating mga viewers at mga manonood kung paano gawin. Yun. Pero next time, unti-unti rin naman natin yung kung may mga kutang kasama taga-video. Pero baka soon. Ayun, at least may additional tayong natutunan. Then pag may mga tanong ka kayo paano gawin dito sa ating mga sakyan, lalo mga wiring, magtanong lang kayo at meron naman tayong idea sa mga ganyan. Kaya kahit mga installation ng stereo or ano. So yun guys, and sa next video ko, and thank you sa panood.